Yung mga babae dito, ang gagaling nilang magbalance sa ulo. Kung ano-ano yung nakikita ko nilalagay nila, pati yung container na puno ng tubig, kaya nilang ibalanse yon sa ulo nila. Magandang araw mga kabayan. Una nga pala sa lahat, magpapasalamat muna ako ulit sa mga laging nakasubaybay sa mga ina-upload ko. At ang napansin ko, itong mga nakaraang araw, parang bumibilis uli yung pagdami ng subscriber natin. Parang ang napansin ko, 100 sa isang araw. Kaya maraming salamat po, pati na doon sa mga bagong subscriber natin. At doon sa mga bagong subscriber natin, napapansin ko doon sa mga comments nila, ang talagang lagi nilang tinatanong, ano daw ba yung trabaho ko dito? At kung saang lugar daw ba to sa Africa? Dahil alam ko naman, at napapanood nyo naman sa mga video, madalas hindi ko sinasabi kung nasan lugar ako. Dito kasi sa lugar na to, bawal talaga. Kaya nag-iingat lang din ako. Pero sa ngayon po, sasabihin ko muna uli, nandito po ako sa Rumbek, South Sudan. At yung trabaho ko naman dito, napapansin nyo naman siguro yung madalas kong suot, naka-overall. Kaya ang trabaho ko, sa maintenance po kami ng mga sasakyan. Ang talagang trabaho ko dito, auto electrician at air conditioning ng mga sasakyan. Pero yung mga light vehicles, gumagawa na rin ako ng mga mechanical niyan. Nung bago pa lang ako dito, ang ibinibigay nilang trabaho sa akin, yung sa mga electrical lang talaga. Kaya nga lang, minsan madami yung sa mechanical, kaya naobligan na rin ako na gumawa na rin pati sa mga mechanical. Sa ngayon, yung mga light vehicles, electrical, AC, mechanical, sa akin na lahat yan. Yung sa mga truck na lang, ang hinahayaan ko na yung mga mekaniko. Madami yung mga mekaniko namin dito, mga lokal, lahat. Sa electrical, ako lang mag-isa. Ang mga light vehicles nga pala namin dito, lahat Toyota. Karamihan, Land Cruisers. At merong Hi-Ace. Matagal din ako sa Toyota, kaya nung dumating ako dito, hindi na ako masyadong nanibago. At meron din nga palang mga nagme-message sa akin na baka daw pwede na matulungan ko sila na makapagtrabaho dito. Sa totoo lang po, sa ngayon, hindi pa recommendable dito. Dahil hindi pa stable yung ekonomiya nila at maraming banta na anytime daw, baka magkaroon uli ng gulo. Pero sana naman wag mangyari dahil unang-una na nga, narito pa kami. At pangalawa, yung mga tao dito, lalong magiging mga kawawa. Dahil sa ngayon pa lang, bagsak na yung ekonomiya nila. Pagka nagkagulo, lalo silang maghihirap dito. At dito sa lugar na to, bawal magpicture o magvideo sa mga public place. Kaya mapapansin nyo yung mga ibang video ko, hindi lang iba, karamihan talaga sa mga video ko sa labas, mga pasikreto lang yung mga kuha niyan. Parang na rin nga pala doon sa mga bagong subscriber natin dyan. Dito sa lugar na to, kung sakasakaling kayo yung makakapunta rito, ang unang-una ninyong mapapansin, napakarami nilang baka. Baka, kambing, tupa. At yung mga babae naman dito, kapag naglalakad sila sa mga kalsada, marami sa kanila yung merong lagi nasa ulo nila. Timba o galon o kung ano-ano, basta nakasanayan na nila, pagka meron silang bubuhatin, sa ulo nila nilalagay. Dami ng mga baka oh. Ang tingin ko dyan, mahigit 100. Nung dumaan dito yan sa may kabilang kalsada, nakita ko napakarami nila.
Madalas naman dito yan, yung mga dumadaan dito. Yung iba, mga konti lang, mga 30, 20. Minsan ganyan, na marami talaga. At araw-araw, may mga dumadaan talaga dito. Yun nga palang nagtitinda ng tsaa dito sa, yan, yung cafeteria na yan. Hindi na nagbukas uli. Kaya yung pwesto nila, inuubos na lang ng anay. Lagi na tuloy, laging walang tao dito. Ayun yung mga anay, oh. Napakaraming yan. Yung may-ari kasi nito, nagpunta na daw ng capital city. Hanggang ngayon, di pa mabalik. Malamang pagbalik niya dito, ubos na itong cafeteria niya. Uubusin na ng ana yan. How you make coffee like that? Ah. It's very sharp, huh? Yeah. The thorns, huh? When you can knock like this one, knock. Meron ng mga nag-iba yung kulay, ayan, oh. Hindi pala dilaw. Nag-orange pala yung kulay, ayan. Yung pipino na may tinik. Dami, oh. Do you have that one in your garden? Or no? Yeah, yeah, no, no. Your cucumber is different, huh? Yeah, mine is different. Hmm. Ang daming bunga, oh. Dumilaw na lahat. Ayan ang itsura niya, oh. Pipino talaga, oh. Some are eating that one, Yeah, yeah. But it's not sweet. But it, not sweet, huh? What do you think, James? You can eat or no? but some people used to take it Kenyan. Maybe not like this when it's just starting to become yellow. Yeah, Like this one. like that one. Maybe that one is okay. Tambay uli ako dito. Pagka ganitong oras, yung mga mag-aalas 3 ng hapon, marami dito yung mga dumadaan na may mga hayop sila. Mga baka, tupa, kambing. Doon kasi sa papunta na yan, doon sa kalsada na yan, doon sa gawi doon yung tinatawag nilang yung market ng mga hayop sa Malit. Malit, They yeah. call it Malit. Malit, yeah. Malit. Yeah, the one to go. Kaya yung ganitong oras, madami yung dumadaan dito. Pakita ko sa inyo. That bull is very expensive. That one? Ships, ah. Your ladies here, they are very good in balancing. How you see now? Carrying that. Hmm. This one, God, holding it. That cow is like, I think it is full like 1.3. That one. This one? That one. The small one. At bago ko nga pala tapusin yung video, shoutout po muna ulit tayo. Shoutout po kay Glenn Yunson, Jason Rubia, Janet Daguro, Lisalina Galvez. Shoutout din po kay Melka Amor Unson at kay Victor Pambago. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin. Maraming salamat po.